Honestly, pinakamahirap na negosyo talaga is food. Because it's a B2C, business to consumer. Every day, yung quality check, mahirap siya. The marketing is also hard kasi nga startup eh. Hindi naman siya like franchise na everything is there already. So, from the ground up talaga siya, yung legwork, na-experience ko lahat. Kumbaga, nag-start kasi ako sa condo. Nag-start lang kami sa isang condo sa BGC. And ako yung nag-take ng orders, ako yung nag-ayos ng packaging, nag-box, lahat. Kumbaga lahat. Ako nag-book ng orders. Minsan ako nagluluto, di ba? So, hirap talaga siya, sipag. And, ayun, I feel like kung mahal mo naman yung ginagawa mo, gagawin mo yung lahat para maging successful ka. And syempre, kailangan mong non-stop learning every day. Like, everyday pa rin tinatry ko yung best ko na magbasa ng libro, manood ng mga business podcast, specifically about restaurants. So, ayun. Tapos, going back to your question, bakit food? To be honest, hindi ko rin alam. I think it just happened naturally. Oh, alala ko na. So, meron akong first business before. Ito yung As Nature Intended. So, parang healthy online grocery siya. Tapos, at that time, wala akong alam sa kahit ano, sa negosyo. And then one time, tinanong ko yung friend ko na medyo successful na siya sa business. Tinawagan ko siya, uy, ano ba yung mga pwede kong gawin? Ano yung pwede kong gawin? Ganyan, about marketing. Sabi niya sa akin, mag-hire daw ako, mga ganun. And then, sabi niya sa akin, uy, David, baka gusto mo ng food business? So from then on, isip ko, uy, pwede nga, parang online food business, baka mag-work nga to. So, ayun. Kumbaga yun lang, ang lesson lang na gusto kong i-share doon is like, number one, kailangan mo maging nice sa lahat ng tao. Kasi kung nice ka, hindi mo alam kung sining makakapagbigay sa'yo ng insight or like ng idea. And also, kailangan mo lang din talagang wag mahiya sa mga tao. Magtanong ka kung meron kang kailangan tanungin. Kasi sa totoo lang, imagine mo kung di ako nagtanong, wala yung Sobra at Kuya Korea ngayon, di ba?